Good morning po. Ayan, happy midweek po sa inyo pong lahat mga kapatid. Nawa ay mabuti ang ating pong paggising ngayong umaga at tayo ay walang nararamdaman na karamdaman. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ang ating pag-aaral, kagalakan at kaaliwan. Ngayon pong May 8, so napakabilis ng panahon at nagtutumulin mga kapatid ang ating pong panahon. Yan, ang oras ay nagtutumulin. So, an audience with the Most High, o kagalakan at kaaliwan. Joy and consolation. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito, kami ay nagagalak na kayo po'y patuloy namin papurihan at pag-aaralan ang inyo pong matatamis na mga salita na siyang nakakapagpabago sa aming puso't isipan. Amin pong dalangin, O Diyos, ang awit 119, 103 na siya pong sentro ng aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa umaga na ito ay meron kaming mapulot na mga aral na amin pong maisasabuhay at maibabahagi sa iba. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa awit 119 verse 103, napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Yan po ang sinasabi dito mga kapatid. Ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan, ang salita ng Panginoon ay matamis, kasing tamis noong pulot. Yan, kung kayo po ay nakakain na ng honey na pure, sa rumblon kasi meron niyang pure. So matamis siya mga kapatid. So napakasarap. Iba siya, no? Hindi siya lasang asukal. Kakaibang tamis siya mga kapatid. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita bilang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Nakalagay din yan sa awit, di ba? Ang mga turo nito ay may mahalagang epekto sa ating kaunlaran sa lahat ng ugnayan ng buhay. Ayan. Meron po itong mahalagang epekto sa ating pong buhay, mga kapatid. At ano ang mahalagang epekto nito? Maging sa ating mga pansamantalang gawain, ito ay magiging isang mas matalinong gabay kaysa ibang tagapayo. Yan. So ito po mga kapatid, ano? Ito po ay kahit na simpleng gawain po natin, magiging itong gabay sa atin, no? Sa maliit na desisyon, malaki man o maliit na desisyon, sa malaki at maliit na gawain, ang ating pong ang Biblia po ay gagabay sa atin. Ang pagpapahalaga po sa Biblia ay lumalago habang nag-aaral nito. Saan mang paraan lumiko ang estudyante, ay makikita niya ang walang katapusang karunungan at pagmamahal ng Diyos. Po mga kapatid, ang sinasabi dito, no, yung pong pagpapahalaga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nagbibigay po saan? Ng karunungan at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Yan, walang katapusang karunungan at pagmamahal sa Panginoon ang epekto ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi sa Santiago, kung tayo nagkukulang sa karunungan, ay tayo ay mananalangin sa ating pong Panginoong Diyos, no? Gagabayan niya tayo mga kapatid at uh, hindi niya tayo pababayaan. At sabi dito, sa kanya na tunay na nagbagong loob, ang salita ng Diyos ay kagalakan at kaaliwan ng buhay. Tayo ba ay nalulumbay? Tayo ba ay merong bagabag sa buhay? Tayo ba ay na-stress? Tayo ba ay walang kapanatagan? Ang Biblia ang ating pong basahin, mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa kanya at ang kanyang puso ay naging parang nadiligang halaman. Pala napakaganda, no? Alam niyo yung halaman na lantana, no? Baluktot na. Kapag ka nadiligan ay sumisigla. Nagiging berdeng matingkad yung pong dahon noong pong halaman. Kahit na parang lupaypay na. So ganyan po ang banal na kasulatan. Na kapag binabasa natin ang banal na espiritu, ay siyang gagabay sa atin at magiging masigla uli tayo mga kapatid. Dahil sa mundong ito, no, bukod sa mainit na ay talagang nakakapanglumo pa ang mga naranasan natin mga problema sa buhay. Nakakapanglumo pa ang mga bigat na dala natin. Yung mga bigla na lang dumarating na mga stressor sa ating buhay. Wala nang higit na makapagpapalakas ng pangunawa
liban sa pag-aaral ng Biblia. Ayan. Marami, may mga tao na makitid ang isip, ang makakapagpaluwang ng ating isipan, ang makapagpapalawak ng ating isipan ay ang banal na kasulatan. Yan. Walang ibang aklat ang napakalakas upang itaas ang mga kaisipan, upang magbigay ng sigla sa mga kakayahan, gaya ng malawak at nagpaparangal ng mga katotohanan ng Biblia. Yan po mga kapatid, ano? Ito pong sinasabi ng Biblia na ang nakakapagpataas, nagpapakalakas ng ating isipan ay ang banal na kasulatan. Kaya nga, ang mga nagbabasa ng Biblia dapat, no, sila yung mas may malawak na unawa. Sila yung dapat na mayroong kasiglahan, may malawak na pag-iisip. Bukod doon ay ang ating isipan ay malakas. Ibig sabihin, malakas magmemorya, nakakatanda ng mga bagay-bagay na mabuti. At syempre, ang nagbabasa ng banal na kasulatan, nagbabahagi din ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay pag-aaralan ayon sa nararapat, ang mga tao ay magkakaroon ng malawak na pag-iisip. Isang maringal na pagkatao na bihirang makita sa mga panahong ito. Yan po mga kapatid, ano? Ang salita ng Panginoong Diyos ay dapat na pag-aralan ayon sa nararapat. Paano ba pag-aralan ng banal na kasulatan? Ayon sa nararapat. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng reflection. Nung una, kapag ako'y nagbabasa ng Bible, meron akong question na sinasagot sa aking isipan. O pwede rin i-take note. Yan. Ano ang karakter ng Diyos na nakita natin dito sa banal na kasulatan? Yan, isulat natin mga kapatid. Ano ang karakter ng Diyos na nakita natin dito sa banal na kasulatan? At pangalawa, anong karakter ng tao ang nakita natin dito sa banal na kasulatan? Na yung karakter ng tao, yun yung karakter natin na kabaliktaran ang karakter ng Panginoong Diyos na nakita nyo doon sa chapter na yun o 5 verse na yun. At ano yung mahalagang bagay na natutunan nyo doon sa binasa nyo sa banal na kasulatan? Yan yung tatlong mahalagang katanungan mga kapatid. Ano yung mahalagang aral ang natutunan nyo na pwedeng i-apply nyo sa inyong buhay na maibabahagi sa iba? So yun yung tatlong mahalagang question. Ano ang karakter ng Diyos? Ano ang karakter mo na kabaliktaran ng karakter ng Panginoong Diyos na nakita mo doon sa talata? At syempre, ano yung mahalagang natutunan mo dito sa banal na kasulatan na mai-apply mo. So, ganun po mga kapatid, yun yung pag-aaral na nararapat sa banal na kasulatan. Merong reflection. Ibig sabihin, meron ka dapat natutunan. Hindi yung parang kung na-comply mo lang na, ayun, nabasa ko lang. No? Pero hindi ka naman nakapag-reflect. So, baliwala lang din yun, di ba? Para mga atheists, sabi nila, nabasa na daw nila ang banal na kasulatan, cover to cover. Pero hindi pa rin sila naniniwala na mayroong Diyos. Kasi nga, binasa lang nila ito na walang unawa. Ayan. Walang panalangin. Kasi nga hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Ang Biblia ay meron din safeguard yan. Nakalak din yan mga kapatid ang Bible. Kapag hindi tayo naniniwala sa Panginoong Diyos, natural na hindi po natin natural po na ang banal na kasulatan hindi mo talaga mauunawaan yan kapag hindi tayo nananalangin at nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No, kapag sinasabi natin walang Diyos, tapos hindi tayo nananalangin. Yung atheist, nabasa niya, cover to cover, pero hindi pa naniwala na may Diyos. Kasi nga, nakalak yan sa mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nga may mga talinhaga, kaya nga si Jesus Christ nagbigay ng talinhaga para na sa ganun, hindi maunawaan ng mga pariseyo yung message niya. Kasi nga hindi naniniwala sa kanya. So ganyan yan mga kapatid, yan ang banal na kasulatan. Walang kaalaman na napakatatag, hindi pa bago-bago, malayo ang mararating na gayang na nakukuha mula sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang salita ng Panginoon ay hindi pabago-bago mga kapatid. Malayo ang nararating, hindi katulad ng ipinapangaral ng iba na yung ipinagbawal ng Diyos ng Old Testament, binago raw ng Diyos ngayon. Hindi po yan salita ng Diyos.
Yung sinabi ng Panginoon na karumaldumal ang mga hayop na ito at ang mga isda sa tubig, yung mga karumaldumal ay yung walang kaliskis at walang palikpik. Hanggang ngayon mga kapatid, yan pa din ay dapat sundin dahil salita ng Panginoong Diyos yan eh. Anong sabi ng banal na kasulatan? No? Ang mga puno at halaman ay nalalanta, ngunit ang salita ng Panginoong Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan eh. No? Malantaman ang mga puno, mga halaman, no? Ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. So yan po mga kapatid, hindi pa bago-bago ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ang pangilin ay kung ang pangilin po ay Sabat, ay yung pa rin ang pangilin ngayon at hindi po Sunday. Wala po nakalagay na gano'n. Kung may mabasa ka na ang Diyos mismo nag-utos ngayon sa New Testament at isinulat niya sa dalawang daliring sa kanyang daliri, binuran niya yung pang-apat na utos sa Ten Commandments at sumulat siya uli na, oy, Sunday na uli yung pangilin. Tsaka ka maniwala. Ngayon hindi eh. At sabi pa sa banal na kasulatan sa Daniel 7 verse 25 na propesiya na babaguhin ang kautusan ng Panginoong Diyos sa hinaharap. Yan po ang mangyayari mga kapatid. Babaguhin ang salita ng Panginoong Diyos sa hinaharap. Kaya mga kapatid ko, no, napakatindi nito. Biruin mo, babaguhin ang salita ng Panginoong Diyos. No, sa hinaharap. At nangyari na nga yun. Binago na yung kautusan ng ating Panginoon. Pero ang salita ng Diyos, ganun pa rin. Hindi pabago-bago. Paano daw yun? Yung kaligtasan na kay Jesus dati, ang kaligtasan nila sa tupa. Alam nyo, sa Old Testament, bagamat tupa yung iniaalay noon, may prophecy naman na mas darating na magiging hain na kailanman ay hindi na sila maghain ng tupa pa. Ayan. Yun po yung tinitingnan ng mga tao noon. Na may isang araw na darating na hindi na sila mag-aalay ng tupa, kundi may isang tao na mag-aalay ng kanilang sarili. Yun yung Misaya, no, na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya nga yun yung iniantay ng mga Pharisees no, yung pong Misaya na na-misinterpret naman nila. No, hindi nila naintindihan na yung Misaya ay katulad ng tupa na ihahain, mamamatay para sa bawat isa sa atin. O na magbibigay buhay. Kaya hindi nagbabago ang salita ng Panginoong Diyos. Prophecy na ang pagkamatay ni Jesus Christ diyan sa krus ng Kalbaryo. Diyan pa lang sa Old Testament. So dito po mga kapatid ko, ang lahat ng mga bagay pabago-bago, ang mga chismis, ang mga balita, pabago-bago mga kapatid. Pero ang salita ng Panginoong Diyos hindi nagbabago. Kung wala nang ibang aklat sa malawak na mundo, ang salita ng Diyos na isinakabuhayan sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay gagawing sakdal ang tao sa mundong ito na may karakter na angkop para sa hinaharap at walang kamatayang buhay. Ayan. So sa hinaharap natin may kamatayan, pero meron pang walang kamatayang buhay. Ito yung pagdating ng ating Panginoon at dalhin sa langit ang mga mananampalataya. Ano daw po ang makukuha natin sa banal na kasulatan? Karakter na angkop sa hinaharap. Angkop doon sa buhay na walang hanggan, doon sa langit. No, ibig sabihin, hindi lang angkop ngayon, magiging angkop pa doon sa langit na bayan. Yung karakter. Karakter kasi yan mga kapatid ko eh. Ang pag-aaral sa banal na kasulatan ay character building. No? Dapat yung ating karakter ay ayon sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Yan ay mababasa natin sa banal na kasulatan na hindi nagbabago. Sabi pa dito, yung mga nag-aaral ng salita ay tinanggap ito sa pananampalataya bilang katotohanan at tinanggap ito sa pagkatao ay magiging ganap sa kanya na siyang lahat-lahat. Salamat sa Diyos para sa mga posibilidad na itinakda sa harap ng sangkatauhan. Sapagkat, sabi dito sa Romans 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang tayo sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon ng pag-asa. At ito pa mga kapatid, ang salita ng Panginoong Diyos hindi lang nakakapagpasigla, kundi ito rin ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. No, matuto tayo sa banal na kasulatan.
Matuto tayo na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, kahit na hindi mo malaman yung relihiyon, basta nagbabasa ka ng Bible, talagang mababago yung buhay mo. Marami na ma-experience niyan eh. Ito na nga lang yun dito, si brother ah, Eduardo. Hindi, parang Eduardo Manalo. Eduardo, no? Diyan dito sa Santo Cristo. O hindi naman siya pinuntahan na mag-Bible study pero nalaman niya sa banal na kasulatan yung mga bawat. Oh, di nagbago siya. Sa salita ng Panginoong Diyos yun ah. Lalo pa nadagdagan noong siya ay na-Bible studyhan. Nabigyan ng explorer. O lalo na dumami yung kanyang kaalaman. So ganyan po mga kapatid, nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Basta't may taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos, yun ang magandang hanapin. Kaya sa Santa Rosario, mamaya ay mamimigay po tayo ng pamphlets. Mahanap natin yung mga taong talagang nagsasaliksik ng Biblia. No? Naghahanap ng katotohanan na makita si Jesus. Makita ang ating Panginoong Jesus. Nagsasaliksik ng katotohanan, makita sana natin yung mga tao na yun. Meron yan. No? Ang Panginoong Diyos ay ituturo tayo kung saan man yun. Gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang yung pag-unlad ay makita ng lahat. Kanino daw natin itatalaga ating sarili? Sa Panginoong Diyos. Para yung pag-unlad natin makita ng lahat. Dahil kilala tayo ng ating kapitbahay, di ba? Kilala yung ugali natin ng ating kapitbahay. Kaya minsan nahihiya tayo na magawak ng Bible, nahihiya tayo na magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos dahil kilala tayo ng kapitbahay natin. Kilala tayo ng pamilya natin. Kilala tayo ng mga kaibigan natin na hindi ka ganyan, nagpapakabanal ka lang. Pero sabi dito, kung babasahin natin ng Bible at itatalagan natin ang ating sarili na gusto natin magbago, ang sabi po dito ay makikita ng lahat ang pag-unlad natin sa karakter, sa ating gawi, sa ating pananalita. At sila yung mapapahiya sa kanilang chinichismis tungkol sa atin. Di ba? Sabi dito sa 1 Peter 1:24-25, ito na yung talata na sinasabi natin, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kalwalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Yung kuro-kuro ng tao, yung katalinuhan ng tao, yung tao mismo, tayo mismo ay nawawala mga kapatid. Pero ang salita ng Panginoong Diyos nananatili magpakailanman. Noong Dark Ages, yung mga taong gustong sunugin ng banal na kasulatan, lahat sila ay mga nawala na. Yung mga Waldenses, lahat sila ay patay na ngayon, mga tao noon sa Dark Ages. Pero ang salita ng Panginoong Diyos nananatili pa rin hanggang ngayon. Yung mga gustong sumira sa Bible, mga patay na, pero ang Biblia ngayon ay napakadami, nariyan pa rin. No? Binabasa ng napakaraming mga tao. So bigo sila nasirain ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito, no, ang oras na iniukol sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa panalangin ay maghahatid ng 100 ulit na balik. Ayan, napakaganda, no? Yung pong oras na iginugugol sa pag-aaral at sa pananalangin, ilan daw ang balik? 100 ulit na balik. 100% na balik, mga kapatid. Yan, will bring 100-fold return. Ano kayang balik nito? Balik nito sa ating karakter, sa ugali natin, sa pamumuhay natin, magkaroon ng pag-asa ang buhay natin, magkaroon tayo ng peace of mind. Napakahirap niyan yung peace of mind. Marami ang namamatay sa aneurysm, sa stress mga kapatid, no? Nalulupay-pay, nawawalan ng courage para mabuhay pa, nagpapakamatay. Pero ang banal na kasulatan, 100 balik na pag-asa, 100 balik na kasiglahan, 100 balik na buhay ng karakter natin kung ito'y ating babasahin at ire-reflect natin yung mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ni David, napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Ayan po ang sabi ni Haring David. At nawa, mga kapatid, maging katulad din ni Haring David, yung ating sasabihin na maging matamis sa ating mga bibig ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So pagpalain tayo ng ating Panginoon mga kapatid, happy midweek po sa inyo pong lahat. At ngayon ay tayo ay pinagpala ng ating Panginoon
makakapakinig tayo ng isang awit tungkol sa ating Panginoon at panalangin para po sa bawat isa sa atin. God bless po mga kapatid. Ibigay na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. Amen. There is nothing greater than grace, mga kapatid. Ano po? Ganda ng awit, ano? Bago mo raw isipin na ikaw ay tulos to save. Masyado ka na raw naligaw para ikaw ay maligtas. Remember, there is nothing greater than grace. Ang awa ng Panginoon at biyaya. Patuloy na walang makapapantay na kahit ano pa man, ano. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Ang kanyang mga pangako ay tunay na legit sapagkat ang mga ako ay tapat. Maraming salamat sa awit at salamat din po, Pastor, sa magandang mensahe sa umaga na ito. Kagalakan at kaaliwan, tunay na may kagalakan at kaaliwan, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Ano po? Apat na nakita ko rito. Kagalakan at kaaliwan sa salita ng Diyos. Mayroon din kagalingan at comfort sa salita ng Diyos. So, bakit nga may kagalingan at comfort? Pag tayo ay may dinaramdam, ano man yung physical nating karamdaman, kapag sa salita ng Diyos tayo lumapit, tayo ay gagaling at makukomfort, gagaan yung ating bigat na nararamdaman. Ano po? Ano pa? May karunungan sa salita ng Diyos. Tunay na may karunungan sa salita ng Diyos. Ano po? Malalaman natin yung ating ginagawa ay mali na pala kapag tayo ay nasa salita ng Diyos, lumapit. Ano po? Pinag-aralan natin yan. Ano pa? May kaligtasan sa salita ng Diyos. O bakit may kaligtasan sa salita ng Diyos? Dahil dyan sa salita ng Diyos, mababago yung ating karakter na angkop doon sa langit na bayan. Kaya tayo ay patuloy na hinihikayat ng mga lesson na ito araw-araw, ano po, na patuloy natin basahin at pag-aralan ang kanyang salita, sapagkat dito ay may kagalakan at kaaliwan. Kaya ikaw nalulungkot, ikaw ay nagugulumihanan, salita ng Diyos mayroong kaaliwan at kagalakan. Praise the Lord, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord sa umaga na ito. Alam natin na matuli ng araw, nagtutumuli ng araw, kaya tayo ay ang ating paghihintay ay nalalapit na rin, ano? Nalalapit na rin bilang Adventist, naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay panalangin natin ng bawat isa, ano po? Sama natin si Sister Elria Lopez, unspoken prayer daw po. Sige, alam ng Panginoon kung ano ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito. Ano po? Mateo 5:5-18, totoo po ito, ano? Sapagkat katotohanan na sinasabi ko sa inyo, hanggang sa masala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya alang mawawala sa kautusan, ano po, andyan pa rin yan, at yan ay nananatiling dapat nating sundin bilang hindi para maligtas, ano po, kundi bilang pagbabalik ng pagmamahal na ibinigay sa atin ni Jesus. Ayan, dahil mahal natin siya. If you love me, keep my commandments, sabi niya. So ibalik natin ang pagmamahal na ibinigay niya sa atin, sundin natin ang kanyang kalooban. Ano po, kagaya nga sabi ko dati, paano natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Hindi natin alam yung kanyang isip, mga kapatid, ano? Masyadong malayo, hindi natin kayang abutin. Pero kapag yung ating gagawin kalugod-lugod sa kanya, yun ang kanyang kalooban. Pero pagka mapapalayo tayo sa kanya, hindi yan kalooban. Huwag natin sabihin blessing yan. Hindi po yan blessing. Hindi, tandaan natin, sabi nga ni Pastor dati sa lesson, tandaan ko, hindi lang ang Panginoon na nagbibigay ng blessing, si Satan din. Karami nga niya inaalok sa mga alokin nga yan si Job dati ng marami, dodoble niya yung yung mga kanyang ari-arian sa kanya lang maniwala, lumayo sa Panginoon, ano? So ang kalaban ay nagbibigay din ng blessing para lang tayo mapalayo sa
Panginoon, remember that mga kapatid, ano po, isang napakatinding kasinungalingan ang gagawin ni Satan. Si Eva nga unang na biktima, diba? Tunay na hindi ka mamamatay, mas malalo ka pang tatalino, sabi ni Satan kay Eva. So ayun, binigyan siya ng mas lalong matalino, kaya lang nagkasala siya mga kapatid, ano? Kasala siya, kaya yan, patuloy nating pasalamatan ang kanyang salita, pagkat ito ay magbibigay talaga sa atin ng karunungan, kagalakan, kaaliwan, kaligtasan. Ano po? Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami unang-una sa buong magdamag na kami sinamaan nyo sa aming pagpapahinga, pagtulog, at higit sa lahat ginising sa umaga na ito na muli ikaw ang aming kasama. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng comfort sa umaga na ito, nagbigay sa amin ng kagalakan, kaaliwan, na nagturo sa amin na magiging marunong, na nagbigay sa amin ng pagkakataon na kami maligtas, mabago ang aming karakter na kung saan naangkop dyan sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami hindi karapat-dapat. Kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad sa aming pagiging tamad, pagiging malabo ang paningin. Hindi namin nakikita ang inyong mga kamay na iaalok sa amin. Ngunit ito kami, handa kaming magbago. Samahan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kami magsawa na magbasa na inyong salita. Huwag kami magsawa na makinig na inyong mga aral. At alam namin na unti-unti kami magtatagumpay sa tulong po ninyo, sapagkat sa aming sariling kakayahan ay wala kaming magagawa. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ng mga pangaral na gagawin sa aming nasasakupan. Ang Side Talk Evangelism, gayon din ang pangaral sa Santa Rosario, at ang mga pangaral ng mga kapatiran sa gamit ng Bible Explorer dyan sa Tabacao, San Antonio, sa Hain, kung saan pa mga lugar ito sa aming nasasakupan. Sulungan niyo po kami na ito ay aming magawa ng maayos sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, kaya din sa mainit na kapanahunan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng prayer request namin mga kapatiran. Unang-una si Sister Elria Ropes. Alam niyo po kung ano ang kalagayan ng kanyang buhay sa mga pagkakataon na ito. Ano niyo po ang kanyang hinihiling sa oras na ito. Dalangin po namin na dinggin ang kanyang panalangin. Iparamdam niya po sa kanya ang inyong pagmamahal. Bigyan niya po siya ng karunungan na makita ang inyong kalooban, upang sa ganun sa kanyang paghayo, siya ay may dalang liwanag na kanyang hahawakan, upang siya ay hindi maligaw sa landas na kanyang lalakaran. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin na ito, at kami ay umaasa na ang inyong pangako ay palaging hindi mapapako, sapagkat kayo na nangako ay tapat magpakailan pa man. Dalangin din namin ang patuloy na kagalingan sa mata ni Nanay Nerissa, at gayon din si kagalingan kay Divina Rodrigueza, kay Vine Ingrid Makinana, at bigyan po siya ng lakas sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. At gayon din si Cloreline Abesillas, si Ana Rospel Tolentino Hermino, patuloy po namin siya sinasama sa panalangin na patuloy siyang bigyan ng kagalakan at kaaliwan sa kanyang mga puso sa kabila ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. At kaya din ipaaramdam po sa kanila ang inyong pagmamahal sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Gerald Gamboa. Patuloy siyang hipuin ng Holy Spirit na muli makasama niya, magkaroon siya ng kagalakan at kaaliwan sa kanyang puso, at makasama niya kanyang pamilya sa pagsamba sa araw ng Sabat, at makita niya ang tunay na daan tungo sa katotohanan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga Bible students ang Conrado Generoso Cando, gayon din ang pamilya ni Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, at gayon din ng sina Ana Eusebio, Patrick, Nicole at Trixie. Patuloy nawang sila ay magbasa ng Bible at makita nila ang katotohanan. Amin din dinadalangin ng San Leonardo Church at Kawayan Bugtong Church na patuloy na maging matatag ang mga kapatiran dito sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga pamilya ng aming na nakikinig ngayon sa umaga na ito. Dalangin namin na pagpalain ang aming maghapon, ang aming hanap buhay, ang aming kalusugan,
Kaya din kung ano man ang aming gawain, ingatan po kami malayo sa anumang kapahamakan. Kaya din ang mga nagtatravel. Kasama namin sa panalangin. Patuloy ang iba pang mga kapatid na may prayer request. Si Gary Mercado, si Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Divina Rodriguez, si Judilyn Perolino, si Joe Noble, kasama na rin si Peli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna at Brother Munti Cabiedes, kaya din si Charles Eric Miligrito, si Sister Ana Manuel, si Alberto Ramos, kaya din si Marie Chris Balbito, saka si Kuyang Boy Balbito, kasama na rin si James Lotila, si Christopher O'Malley Gutierrez, si Sister Estrella Gragasin, si Ate G. Tino Reyes, kaya din si Pastor Alex Rigor sa kanyang recovery. Kalakasan din ang dalangin namin kina Kuya Bobby at Ate Lorna, kaya din kay Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, kay Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, kay Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin. Sa pagpapatuloy, narito muli ang aming mga kapatiran na may sa banig ng karamdaman, sina Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, si Sister Melo Jane Dronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Ma'am Karen, kaya hindi na parents ni Pastor Nelben, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin si Mr. Marites Loreto, si Ting Bautista, si Pinillo Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Tayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, ang pamilya ni Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, kaya din si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, at patuloy po nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran po namin na ito kasama namin ngayon dito sa aming live. Ay kami, alam niyo po ano ang aming kalagayan sa mga oras na ito. Kami ay patuloy po nagtitiwala sa inyo at alam namin na inyo ay pagkakaloban the best para sa amin. Inyo nawa ito ay pagkaloob ayon sa inyong kalooban, hindi na aming kagustuhan, pagkat alam namin na kayo ang Diyos ng karunungan, Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katapatan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Naway ang bawat isa ay magkaroon ng kagalakan at kaaliwan sa aming mga puso ayon sa inyong mga salita. Patawad kung ano man ang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga nagsishare. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Sister Alona Miranda, magandang umaga po sa inyo. At parang bagong pangalan nakita ko agad, meron pang smiley emoticon ba yun? So masaya siya ngayong umaga na ito. Sister Alona, good morning po. Sister Aiza Erilla, good morning po sa inyo. Sister Melissa Gamboa, sino pa si Sister Janet Gatmaytan, Brother Jojo Gatmaytan, ganyan si Migs, miss namin kayo. Gayun pa man ay mainit dito, wag muna kayong uwi dito, napakainit. Mabuti pa dyan siguro sa inyo, no? Napakainit daw dito sa Nueva Ecija. Ewan ko sa Tarlac, mas mainit daw doon, tsaka sa Pangasinan, ano? Mainit na nga rito, mas mainit pa sa kanila, grabe. Parang tayo nasa Egypt nito, parang tayo sa Middle East. Pero ganun pa man, mainit pa rin ang bawat umaga sa ating devotional, ano? Mainit ang mga lesson, tunay na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Kanya, dahil sa Kanya tunay na may kagalakan at kaaliwan. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.